magandang araw! Ako nga pala si Binibining Ivy. At ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ang tamang tunog at tamang pagbigkas ng alpabetong Filipino. Ang alpabetong Filipino ay mayroong 20 titik, ito ay may 5 patinig at 15 katinig. Ang ponemang patinig, ito ay ang A, E, I, U, U. Ang titik A ay may tunog na A, aso. I, eroplano. I, ibon. O, oras. Ubas. Ang ponemang patinig, ito ay ang B, D, K, J, H, L, M, N, N, G, P, R, S, T, W, and Y. Ang titik ng letrang B sa ponema ay B. Halimbawa nito ay baso. D, dahon. G, gitara. H, hikaw. K, kamatis. L, langgang. Manok. Nanay. Ang letrang inchi ay may tunog na ngiti. Palasyo. Relo. Serena. Tatay. Watawat. Yaya. At ngayon, dahil naturuan ko na kayo kung paano ang tamang tunog at tamang pagbigkas ng alpabetong Filipino, ay dadako naman tayo sa punto at paraan ng artikulasyon. At ngayon ay ating pag-aaralan ang paraan ng artikulasyon. Pero bago yan, atin munang pag-usapan ang punto ng artikulasyon ng mga ponemang katinig gaya ng mga sumusunod. Una, panlabi. Ang ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas, kagaya ng P, B, at saka L. Ngayon, ating unang bigkasin ang P. Letrang B. At saka M. Diba sa napapansin nyo, ang ating ibabang labi ay dumidikit sa labing itaas. Pangalawa, pangipin. Ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngiping itaas, kagaya ng T, D, at ngayon ating unang bigkasin ang unang letrang T. Sunod naman ay ang letrang D. At ang pangatlo ay ang panggilabi. Ang ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagit gaya ng S, L, at saka R. Ngayon ating bigkasin ang unang letrang S.
Sunod, ang letrang R. Sa napapansin nyo, ang ibabaw ng ating dulong dila ay lumalapit sa ating punong gilagid. At ang pang-apat naman ay ang pangalangala o velar. Ang ibabaw ng punong dila ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng alangala kagaya ng K at saka G. Ngayon ating bigkasin ang unang letrang K. Sunod naman ang letrang G. Ang panglima ay aortal. Ang babagting ng pantinig ay nagdidikit o naglalapit at hinaharang ang presyon ng papalabas na hininga upang lumikha ng maipit o masuksok na tunog. Gaya ng H. Ngayon, ating bigkasin ang letrang H. At ngayon, dahil tapos na tayo sa pagbuo ng artikulasyon, dadako naman tayo sa paraan ng artikulasyon o ang anim na paraan ng artikulasyon. May anim na paraan ng artikulasyon. Una, pasara. Ang daanan ng hangin ay harang na harang, kagaya ng P, P, K, B, D, at saka G. Ngayon, ating bigkasin ang unang letra. Sunod naman ang letrang T. Artikulasyon ay ang pasutsok. Ang hangin lumalabas ay nagdaraan sa makipot na pagitan ng dila at nangalangala o kaya ng mga babagting pantinig gaya ng S at saka H. Ang letrang R. 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 At ang pang-anim na paraan ng artikulasyon ay ang malapad. Kakaiba sa mga katinig, dito nagkakaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa iba pang posisyon kagaya ng W at saka Y. Ngayon, ating umangkasin ang letrang W. At yun lamang po, maraming salamat. Naway marami kayong natutunan. Muli, ako po si Ivy Sibet.